itong Phoenix Fuel Masters matapos nga ang kanilang sunod-sunod na kabiguan. Agad-agad nagpalit na ng import. Ang original import nila ay si Gibeus McEnnis. Pero ito, isa rin itong NBA undrafted noong 2015. Ang import nila ay isa sa mga legitimate shooter ngayon na kinakailangan niya ng Phoenix Fuel Masters. At ito nga ang kanyang pangalan, si Lee Brian Nash. Hindi po siya kapatid ni Steve Nash, magkaparehas lang po sila ng apelyido. At sa katunayan, itong si Lee Brian ay magkaparehas sila or teammate sila ni DeMarcus Cousins noong college days. Ngayon ay nasa NBA na itong si DeMarcus Cousins. Pero itong si Lee Brian Nash ay nakapaglaro na rin sa iba't ibang bansa, especially sa Asia. Nakapaglaro sa Japanese B-League, sa Korean Basketball League, Indonesian Basketball League. Iilan lang ito sa kanyang mga ligang pinaglaruan na kung saan maganda nga ang kanyang naging performance. At pagdating sa kanyang scoring, napagaling ng player na ito. Kaya hindi katakataka nga, ito nga ang hinahanap ngayon ng Phoenix Fuel Masters, ang import na merong scoring, dahil nga itong si Gibeus McEnnis ay nakukulangan nga ang kanilang roster ng puntos. Lipat naman tayo sa Terra Firma Jeep. Madami ang nakapansin sa performance ni Christian Standhardinger nang lumipat ito sa Terra Firma Jeep. Ikinukumpara nga nila si Christian Standhardinger noong nasa Barangay Ginebra pa. At hindi lang ito ang mga fans ang nakapansin. Ultimo, ang dating commissioner ng PBA na si Noli Iyala. Pag-amin pa ni Com Noli ay itong si Christian Standhardinger, hindi ito ang kanyang full potential na inilalaro ngayon sa Terra Firma Jeep, na kung saan ay nag-a-average nga lang ito ng 9 points per game. Hindi ito ang original na Christian Standhardinger. Alam na alam kasi natin na itong si Christian Standhardinger kayang-kayang pumuntos ng hanggang 30 to 40 points per game at kayang kumuha ng rebound ng 10 rebounds per game. Kaya ang kanyang numero ay ang nagsasabi na hindi ito ang Christian Standhardinger nang nasa Barangay Ginebra pa at nasa Northport pa ang nagpapakita ngayon sa Terra Firma Jeep. Kaya nga ang Terra Firma Jeep ay 3 sunod-sunod na napagkatalo. Ibig sabihin lang neto, kung hindi pa maganda ang magiging performance or hindi pa ibibigay talaga ni Christian Standhardinger ang kanyang 100% sa mga susunod na laban ng Terra Firma Jeep, ay malaki ang posibilidad na pakakawalan na ito ng Terra Firma Jeep. Alam natin na ayaw nang maglaro nitong si Christian Standhardinger sa mga farm team ng SMC at especially sa SMC. Kaya naman galit na galit ito ng pakawalan ito ng Barangay Ginebra San Miguel. At ayon nga sa report, malaki ang tsansa na ang trade negotiation na magaganap ay ang Converge Fiber Xers at ang Terra Firma Jeep, involving 2 players. Ito nga ay si Justin Arana at Christian Standhardinger. Opo, ayon nga sa isang report, gusto nga ng Converge Fiber Xers makuha itong si Christian Standhardinger sa Terra Firma Jeep, at gusto rin ng Terra Firma Jeep na ang magiging kapalit ay itong si Justin Arana. Pinag-aaralan pa mabuti ito ng Converge Fiber Xers management, dahil kung sakasakali mang kunin nila itong si Christian Standhardinger, magiging legitimate na playoff contender agad ngayon ang Converge Fiber Xers, lalong-lalo na sa pagbabalik o sa pag-debut game nitong si Justin Baltasar. Pwede maging twin tower combination ito ng Converge Fiber Xers, at pwede naman nilang pakawalan na itong si Justin Arana papunta sa Terra Firma Jeep. Meron kasing pagkakaiba, parehas silang dominante sa ilalim pero ang edad
ay hindi pareha. Si Justin Arana nasa 27 or 28 lang ito. Samantalang itong si Christian Standhardinger 34 or 35. So, 5 or 6 na taon ang agwat ng kanilang edad. Pero ngayon, nasa prime pa naman itong si Christian Standhardinger. Ilang taon ang pwede pang makuha nitong Converge Fiber Exerts at sakto itong matututo si Justin Baltasar kay Christian Standhardinger sa experience. Kaya kung papatusin nga ito ng Converge Fiber Exerts, it's a win-win situation sa bawat kupunan. Kanya lang ang long-term na program ng Converge ay madidismaya dahil nga pakakawalan nila ang isang batang-batang big man na katulad ni Justin Arana. Ano sa tingin nyo? Dapat ba itong pakawalan or dapat na ba itong ipurso ng Converge Fiber Exerts para makuha itong si Christian Standhardinger? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin kay Kagawad at sa kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Adrian Dulay at sa Dulay Family, Anthony Laquialon, Malyari Mascareñas, Ronald Bersuvidad, John David Gulapa, Scott Ranger, Yornel Belches, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite. Marami pong salamat sa walang sawa nyong pagsuporta.